Kamusta sa aming mga listeners? Ito po ang bago naming kwentong pinamagatang Taguan ng Anak. One night stand with my ex-husband? Paano nga ba nangyari ito? Muli ito ang Amazing Stories PH. Tara, ka-amazing! Samahan niyo po kami hanggang sa dulo ng kwentong ito. Simulan na natin! Totoo nga talaga ang kasabihang, saka mo na marirealize na mahal mo ang isang tao kapag wala na nga sila sa piling mo. Hahanap-hanapin mo sila kapag wala na nga sila sa tabi mo. Ang mga nakasanayan mo kapag nawala ay hahanap-hanapin mo lalo na ang taong minsan naging palaging nasa tabi mo. Handa ka na ba? Napatingin si Cora sa kanyang boss na si Enzo sa tanong nito. Tumango siya dito. Nauna na itong lumabas at sumunod naman siya. Nang makalabas na nga sila sa airport, ay napatingin siya sa paligid. Wala pa rin pinagbago ang lugar na to. Kung ano ito nang umalis siya ay ganun pa rin ito ngayon. It's been 2 years simula ng huli niyang tungtong sa Maynila. Umihip ang malakas na hangin kaya naman inipit nga ng babae na nagngangalang Cora ang buhok niya na tinangay ng hangin sa gitna ng tenga niya. Napabuntong hininga si Cora. I'm back, Manila. Sumunod na nga siya kay Enzo sa kotse na siyang susundo sa kanila. Hindi niya inaasahang makakabalik pa nga siya sa lugar na to. Ang akala niya kasi ay hindi na nga siya babalik dito. Dito siya pinanganak at lumaki. Dito niya rin nakilala ang dati niyang asawa, ang lalaking minahal niya pero hindi naman siya magawang mahalin. Natawa na nga lamang si Cora nang mapakla sa sarili. It's been a long time. Naghilom na ang puso niya pero hindi niya pa rin nakalimutan ang mga naranasan niya. It was a happy marriage for her pero alam niyang hanggang panaginip lang yun dahil alam niyang may ibang mahal, ang lalaking mahal niya. It was just an arranged marriage between her and him. Inampon nga si Cora ng lola ni Lucas, ang naging ex-husband niya. Ito na ang nagpalaki sa kanya at nagpaaral. Kung ano man siya ngayon, ay nagpapasalamat siya sa lola ni Lucas. Gusto ng lola nito na ipakasal sila ni Lucas. Kaya kahit na may girlfriend si Lucas ay pinilit pa rin ito ng lola niya. Wala namang nagawa si Lucas dahil kapag hindi ito nagpakasal sa kanya, ay tatanggalan ito ng mana. Pumayag si Lucas na ikasal kay Cora pero may kondisyon ito sa kanya. Kapag nakuha na nga nito ang mana ay maghihiwalay na nga sila. Pumayag naman si Cora kahit na alam niyang masasaktan siya sa huli. Wala na nga siyang magagawa. Mahal niya eh. Kahit na sandali man lang ay makasama niyang binata kahit pa alam niyang may iba itong mahal. 3 taon simula nang ikasal sila ni Lucas ay namatay din ang lola nito. Nalaman din niya na bumalik din ang ex-girlfriend ni Lucas kahit hindi niya tanungin si Lucas ay hindi rin naman siya manhid para hindi malaman kung bakit ito bumalik. Kaya imbes na ipamukha sa kanya na kontrata lang ang namagitan sa kanila, umalis na nga lamang si Cora. Pinirmahan nga ni Cora ang annulment papers nila at tiniwan nga nito ang wedding ring na simula ay hindi naman sa kanya. Lumayo nga si Cora sa Maynila at nanirahan sa Cebu at doon namuhay. Ngayon bumalik siya ng Maynila kasama ang boss niya para pansamantalang pamahalaan ng kumpanya ng ama nito dahil bigla itong nagkasakit. Ayos na ba sa'yo ang kondo na to? Tanong ni Enzo nang makapasok nga sila sa kondo unit kung saan siya pansamantalang maninirahan habang nasa Maynila sila. Ito talaga mismo ang naghanap at nagbayad ng kondo para sa kanya. Napatingin si Cora sa paligid. May isang kwarto sa kondo, may sala at kusina. Okay na to sa akin. Malaki na nga to eh. Salamat dito Enzo ah. Inilagay nga ni Enzo ang maleta niya sa sala at napamewang habang nakatingin sa paligid. Kung gugustuhin ko nga ay mas gusto kong tumira sa katabi ng kondo mo kaysa iwan ka dito ng mag-isa. First time mo pa naman dito sa Maynila. Napangiti si Cora dito at tinapik ang balikat ni Enzo. Para naman akong bata niyan. Bahagya siyang natawa. Baka nakakalimutan mong malaki na ako Enzo. Kaya ko ng sarili ko. Strong independent na to. Sa bahay kasi ito ng parents nito titira habang nasa Maynila sila.
Hindi rin alam ni Enzo na sa Maynila siya nakatira bago sa Cebu. Wala din naman siyang balak na ikwento dito ang naging buhay niya. Kahit kanino o sino man sa mga naging kaibigan ni Cora sa Cebu ay wala siyang napagkwentuhan tungkol sa nakaraan niya. Napabuga na nga lamang ito ng hangin at napamewang na tinignan siya. Basta, tawagan mo ako kapag may kailangan ka. Huwag kang magbubukas ng pinto sa kung kani-kanino lang, okay? Baka mamaya ay masamang tawang mapagbuksan mo. Hindi niya maiwasang matawa dito. Masyado talagang protective ang boss niya. Yes, boss. Sabi nga ni Cora at sumaludo pa. Sinamaan siya nito ng tingin. Seryoso ko, Cora. Ako ang nagdala sa'yo dito, kaya responsibilidad kita. Buo kitang dinala dito, kaya buo din kitang iuwi sa Cebu. Tumangutang naman si Cora. Okay. Sige na, umalis ka na dahil alam kong naghihintay na ang mga magulang mo. Gusto din sana nito na sa bahay ng mga magulang nito siya patirahin, pero hindi nga ito pumayag. Nakakahiya daw, sabi ni Cora. Hindi pa nga sana aalis si Enzo, kaya naman itinulak na nga ni Cora ito palabas ng kondo. Basta kapag may kailangan ka, tawagan mo ko ha. Tumangutang si Cora habang tinutulak pa nga rin ang lalaki. Noted, boss, bye. Hindi na nga niya hinintay na makapagpaalam ito at sinara na nga niyang pinto. Kapag hindi niya yon ginawa ay sigurado siyang magsasalita at magsasalita pa nga ang lalaki. She knows Enzo too well. Binuksan na nga niya ang maleta at inayos na nga ang mga gamit niya. Kumuha na nga siya ng mga damit at naligo na. Medyo malagkit ang pakiramdam niya dahil sa biyahe. Kinabukasan ay ipapasok na nga siya sa kumpanya ng daddy ni Enzo kaya kailangan niyang magpahinga ngayon. Kinabukasan ay maaga siyang nagising naligo, nagbihis at nagluto na nga siya ng agahan. Nilagay na nga niya ang kape na tinimpla niya. Uupo na nga sana siya nang biglang may kumatok sa pinto. Lumapit siya dito at binuksan ito. Bumungad sa kanya ang guwapong mukha ni Enzo. Good morning, Cora. Napangiti na nga lamang siya dahil sa pagiging masayahin nito. Ibang-iba si Enzo kay Lucas. Opposite na opposite ang mga ugali nila. Kung masayahin si Enzo, ay siya namang pagiging cold at emotionless ng mukha ni Lucas. Bigla siyang napailing-iling nang biglang pumasok si Lucas sa isip niya. Bakit pa ba niya iniisip ang lalaking yon? Ang lalaking wala namang pakialam sa kanya. Muli siyang napailing at ngumiti kay Enzo. Good morning din. Kumain ka na? Pumasok na nga ito kaya dumiretso na nga sila sa kusina. Yes, pero maliit lang ang kinain ko sa bahay para makasabay pa din kitang kumain. Napailing na nga lamang siya at kumuha ng isa pang pinggan. Nagtimpla na nga rin siya ng isa pang tasa ng kape para sa binata. Matagal nang naniligaw sa kanya si Enzo. Mabait naman ito pero hindi niya magawa-gawang sagutin ito dahil kaibigan lang talaga ang turing niya dito. Ayaw niyang maging unfair sa kanya. Sabay na nga silang kumain at nang matapos ay sabay na nga rin silang pumasok sa kumpanya ng ama nito. Medyo malapit lang ito sa kondo na tinitirhan niya. Pwede nga niyang malakad lang. Pinagbuksan siya ni Enzo ng pinto at inilahad ang kamay. Such a gentleman. Kinuha naman niya ito at bumaba sa kotse. Thank you. Ngumiti lang ito at sabay na nga silang pumasok sa kumpanya. Naging maayos naman ang araw ni Cora, lalo na't mababait ang mga katrabaho niya. Sir, anong gusto niyong lunch? Tanong ni Cora habang nakatingin sa schedule ni Enzo para ngayong araw. Gusto niyo bang umorder ako ng pagkain at ipapadala dito? Napatingin siya dito nang tumayo ito. No need, Cora. I will be meeting my friend today. Nangako kong sabay kaming kakain ngayon dahil ilang buwan din kaming hindi nakita. Tumango naman siya. Okay sir, I guess kakain na lang din ako sa kantin. No, bigla siyang natigilan at napatingin. Sumama ka sa akin, I want you to also meet my friend. Hindi siya kagad nakaimik. Please? Pakiusap nga ni Enzo. Pinanliitan niya ito ng mata. Let me guess, kaibigan din niya ng daddy mo, no? Nakangiti itong tumango. Ipakikilala mo akong girlfriend para makarating sa daddy mo na may girlfriend ka na para hindi ka na i-blind date ng mommy mo. Nag-peace sign pa nga si Cora. Napailing na nga lamang si Enzo habang nakasapo sa noo. Fine.
Napangiti naman ito ng malaki. Yes, thank you, Cora. Hep? Pinakita nga niya ang kamay sa kanya. But this would be the last, okay? Hindi nga sumagot si Enzo at ngumuso lang. Hindi habang buhay ay pwede akong magpanggap na girlfriend mo, sir. Mas lalong napanguso si Enzo. Bakit kasi hindi na lang natin totohanin? Handa naman akong panagutan ka. Napailing na nga lamang si Cora at umikot ang mga mata. Humanap ka na lang ng iba na pwede mong maging totoong girlfriend, sir. Hindi nga po kasi ako available. Kinuha na nga niya ang bag at naunang maglakad pa palabas. Hinabol naman siya ni Enzo. Cora, wait! Sumakay na nga siya ng elevator. Anyway, I can wait naman kung kailan handa mo na tanggapin yung nararamdaman ko. Napatingin siya dito pero hindi ito nakatingin sa kanya. Nakatingin lang ang lalaki ng diretso kay Cora. Napailing lang naman ang babae. Kahit ilang beses niyang pigilan si Enzo sa panliligaw sa kanya, ay ayaw talaga nitong tumigil at palagi nitong sinasabi na handa itong maghintay. Pumunta sila sa isang Italian restaurant at pumasok sa isang VIP room. Wala pang kaibigan nito kaya naghintay na nga muna sila. Hindi nagtagal, ay bumukas ang pinto at tumayo si Enzo. Dude, sabi nito at nilapitan ng pumasok. Nakatalikod siya sa pinto kaya hindi niya nakikita ang mukha nito. Busy siya sa cellphone niya kaya hindi na nga muna siya lumingon. It's nice to see you again, dude. Narinig niyang sabi ni Enzo. Same here. Biglang natigilan si Cora nang marinig ang baritonong boses ng kausap nito. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya habang nanginginig ang katawan niya. No, it can't be. Bulong niya sa sarili. Napailing-iling siya at pilit na pinapakalma ang sarili. Siguro ay magkaboses lang sila at hindi ito ang ex-husband niya. Malaki pa din naman ang Maynila at sa dinami-rami ba naman ng tao ay hindi lang ito ang may ganitong boses. Oh, let me introduce you to my girlfriend, sabi na nga ni Enzo. Pero hindi pa rin siya tumatayo. Narinig niya ang pagtawa ng kausap nito. Wow! Hindi ko alam na magkakaroon ka din ng girlfriend sa wakas. Torpe ka pa naman. Sabi pa nga ng kaibigan ni Enzo. Siniko ni Enzo ang kaibigan. Noon yon, dude, pero hindi na ngayon. Dahan-dahang tumayo si Cora. Kinakabahan. Nang sobra. Dahan-dahan siyang lumingon sa dalawa. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Cora nang makita ang mukha ni Lucas na ilang taon na nga rin niyang hindi nakikita. Napatitig siya sa mukhang nakangiti ni Lucas. Mukhang naging maayos naman ito nang mawala siya sa buhay nito. Siguro nga ay mas naging masaya na nga ito lalo na't wala nang hadlang dito at sa babaeng mahal nito. Unti-unting nawala ang ngiti sa labi ni Lucas at bumaling ang tingin nito sa kanya. Kagaya niya ay nagulat din ito. Siguro kagaya niya ay hindi rin ito inaasahang magkikita pa sila. Bago pa man maituloy ni Lucas ang sasabihin na pangalan nga ni Cora, ay tumabi sa kanya si Enzo at hinawakan siya sa may bewang. This is Cora, my girlfriend. Mas lalong nagulat ang mukha ni Lucas, pero agad ding nawala ang gulat sa kanya. Naging emotionless na naman ang mukha nito, kagaya ng nakasanayan niya. Babe, this is Lucas Madrigal, my friend. Opisyal na pagpapakilala na nga ni Enzo. Ngumiti nga siya dito at inilahad ang kamay. It's nice to meet you, Mr. Madrigal. Napipilitan nga siyang ngumiti dito lalo na't tinignan lang nito ang kamay niya. Damn it, wala ba itong balak na kunin ang kamay niya? May balak ba itong pahiyain siya? Sa isip-isip nga ni Cora. Nang babawiin na nga sana ni Cora ang kamay, ay bigla namang kinuha ni Lucas ang kanyang kamay nang sobrang higpit pa nga niya itong hinawakan. It's nice to meet you too, Cora. Nanlaki ang mga mata niya nang bigla nitong halikan ang likod ng palad ng kanyang kamay habang nakatitig na nga sa mata niya. Long time no see. Dagdag pa nga ni Lucas. Bumalatay ang ngisi sa labi ni Cora. Agad niyang binawi ang kamay dahil parang may kuryente nga siyang naramdaman. Pero bakit? After all those years na may hindi magandang nangyari sa kanila? Napamura na nga lamang siya sa isip. Mas lalong kinabahan si Cora. Hindi ba ito nahiya sa ginawa niya?
Pinakilala siyang girlfriend ni Enzo ng kaibigan nito, tapos ganito ang iaasta. Hahalikan pa ang kanyang kamay. Sino siya sa inaakala niya? Sabi nga ng babae sa kanyang isipan. Napahawak siya sa kamay na hinalikan nito, parang may kuryente na bumalatay sa kamay niya mula sa labi nito dahilan para bumilis ang tibok ng puso niya. Long time no see? Nalilito at palipat-lipat na tingin sa kanila ni Enzo. Anong ibig mong sabihin, Lucas? Nagkita na ba kayo noon? Napatiimbagang nga siya dahil sa inis niya kay Lucas at ngumiti na bumaling kay Enzo. Minsan kaming nagkita sa isang event. Matagal na yon, nakalimutan ko na nga eh. Pilit ngang tumawa si Lucas, pero sarcastic. 'Di ba? Mr. Madrigal? Tanong nga ni Cora sa kanya na pinanlakihan ng mga mata na para bang sinesenyasan si Lucas na huwag nitong ipagsabi ang nakaraan nila, na ex-husband nga niya ang kaibigan ni Enzo. Maayos na ang buhay niya ngayon at ayaw na nga niyang maalala ang nakaraan nila ni Lucas dati. Talagang magagalit siya kay Lucas kapag nagsalita pa nga ito ng patungkol sa kanila noon. Ngumisi na naman si Lucas. Yes, that event, that night. Mas lalo siyang napatiimbagang dahil parang iba ang ibig sabihin ni Lucas sa sinabi niya. Na event at night. Naiilang na nga lamang si Cora sa titig ni Lucas kaya naman napaiwas na nga siya ng tingin dito at bumaling kay Enzo. Hindi pa ba tayo kakain? Nagugutom na ako eh. Bulong na nga lamang ng babae kay Enzo dahilan para matawa si Enzo. Ikaw talaga. Come on, let's eat. Tumingin naman si Enzo kay Lucas. Maupo na tayo dude, nagugutom na ang girlfriend ko. Sabi pa nga ni Enzo. Hindi sigurado si Cora kung tama bang nakita niya. Para kasing nanlilisik ang mata ni Lucas at napatiimbagang na nakatingin sa kanilang dalawa ni Enzo. Nang tumingin ito sa kanya, ay ngumisi ito na parang nanunuya. Hindi maintindihan ni Cora kung bakit ganun na lang ang ngisi ni Lucas sa kanya. Naupo na nga sila nila Enzo. Magkatabi sila habang kaharap naman nila si Lucas. Kagaya ng gawain ni Enzo, na sa tuwing ipinapakilala siya nitong girlfriend nito, ay sweet na sweet nga ito kay Cora. Itong naglalagay ng pagkain sa pinggan niya. So, gaano na pala kayo katagal? Nagkatinginan sila ni Enzo nang biglang nagtanong si Lucas ng ganun. Mahigit 1 taon na rin. Sagot nga ni Enzo. Napatango-tango si Lucas habang nagpapatuloy pa rin sa pagkain. Paano naman kayo nagkakalala? Hindi niya mapigilan na makaramdam ng tensyon. Bakit ba naman kasi nagtatanong ito ng tungkol sa kanila? Ano bang pakialam nito? Actually, she's my secretary. Tumingin nga sa kanya si Enzo at hinawakan ng kamay ni Cora. She's an amazing woman, that's why I fell in love with her. Napatitig siya kay Enzo nang halikan nga nito ang kamay ni Cora habang nakatitig sa mga mata niya. Hindi alam ni Cora kung bakit biglang ang bilis ang tibok ng puso niya. Alam niyang hindi dahil sa kinikilig siya sa sinasabi at ginagawa ni Enzo, kung hindi dahil sa titig ni Lucas sa kanila na parang kung ano na nga ang gagawin sa kanilang masama. Nakahinga ng maluwag si Cora dahil sa wakas ay natapos na nga rin sila sa pagkain at oras na para umalis na. Mabuti na lang talaga at busy ang schedule ni Enzo. Hindi na nga niya kaya na makasama pa ang kanyang ex-husband na si Lucas. Sa loob ng kwarto lalo na't kanina pa ito titig na titig sa kanya na hindi naman niya alam kung anong ibig sabihin. Oh, let me just answer this, sabi ni Enzo nang biglang magring ang cellphone nito. Napamura sa isip si Cora dahil naiwan silang dalawa ni Lucas sa hallway. Kinuha na nga lang niya ang cellphone at kunwaring busy siya. Ayaw niyang makausap si Lucas. How are you, wife? Bigla ngang napatingin si Cora kay Lucas dahil sa tinawag nito sa kanya. Napatingin siya kay Enzo na medyo malayo sa kanila. What the hell are you calling me? Stop calling me wife dahil matagal na tayong hiwalay. Mariin na sabi nga ni Cora. Natawa naman si Lucas na tila nagsasabi siya ng joke. Why? What I'm telling is true. Napatiimbagang nga si Cora at naiinis na nga kay Lucas. Pwede bang magpanggap na lang tayo na hindi tayo magkakilala? O kaya never tayong nagkakilala? Ayaw ko ng gulo, Lucas. Besides, eto naman ang gusto mo, di ba? Tumitig nga si Lucas sa kanya.
Bakit? Ayaw mo bang malaman ng boyfriend mo kung ano tayo dati? Napakuyom ng kamao. Si Cora, hindi ba obvious? Isa pa, kung ano man tayo noon ay kontrata lang yun, di ba? Tapos na yun. May diin niyang sabi. Magsasalita pa nga sana ito nang biglang bumalik si Enzo. Muling, nagpabaling-baling ng tingin sa kanilang dalawa. What happened? Bakit ganyan ang mga mukha niyo? Ngumiti na nga lamang si Cora kay Enzo at hinawakan ng braso nito. Wala. Let's go? Marami pa tayong gagawin eh. Napapatiimbagang naman si Lucas habang nakatingin sa kamay ni Cora na nakapulupot sa braso ni Enzo. Gusto niyang bawiin ang kamay nito pero pinigilan niya ang sarili. Tuluyan ang nakahinga ng maluwag si Cora dahil umalis na nga sila ni Enzo at nakasakay na nga sa kotse. Hindi na nga siya nagsalita hanggang sa makarating na nga sila sa kumpanya. Halos hindi nga siya makapag-concentrate sa trabaho dahil naiisip niya pa rin ang nangyayari kanina. Napailing na nga lamang siya. Dapat hindi niya hinahayaan na guluhin ni Lucas muli ang isip niya. Siya nga pala, Cora. May event tayong pupuntahan sa susunod na araw. Napatingin si Cora kay Enzo. It was a charity event na si Mr. Ruiz ang nag-organize. Gusto kong kasama ka para maging partner ko. It will be a 3-day and 2 nights event. Ako nang bahala sa damit na susutin mo. Tumango na nga lamang si Cora. Makalipas ang ilang araw, ay nag-impake na nga rin si Cora para sa pag-alis nila ni Enzo. Gaganapin ang charity event sa isang beach resort. Susulitin niya rin ang araw na to para makapag-relax, lalo na't lately ay naging busy nga siya at stress dahil sa biglang pagkikita nila ni Lucas. Dumating na rin sina Cora at Enzo sa resort at agad na nag-check-in. Magkatabi lang ang kwarto na meron sina Enzo. Magbihis ka na muna, tapos kakain na rin tayo sa baba. Hintayin na lang kita sa baba dahil may kakausapin pa ako. Tumango naman si Cora. Pumasok na nga ito sa kwarto at nagbihis. Nang matapos ay lumabas na nga siya. Pagkasara na nga niya ng pinto at paglingon sa kanan nanlaki ang mga mata ni Cora nang makita ang walang iba kundi si Lucas. Napakurap-kurap pa nga siya. Ngumisi naman si Lucas sa kanya. Hey there, wife? Nainis naman si Cora sa tinawag nito sa kanya. Mariin niya tuloy na sabi, ex-wife. Teka, sinusundan mo ba ako? Natawa naman si Lucas dahilan para mapatitig siya dito. Minsan lang kasi marinig ang pagtawa nito, kaya minsan nagugulat si Cora. His laugh are music to her ears. Ewan ba niya? Napailing-iling siya. Ano ba tong iniisip niya? Nababaliw na ata siya. Huwag kang masyadong asyumera, wife. Hindi kita sinusundan at mas lalong hindi ako nandito dahil nandito ka. Tinaasan nga siya ni Cora ng kilay. Bakit nga nandito ka? Natigilan nga siya nung unti-unti itong lumapit sa kanya. This is a charity event, babe. Kumabog ng mabilis ang puso niya sa tinawag nito sa kanya. Noon pa na mag-asawa sila ni Lucas ay tinatawag din siya nitong babe maliban sa wife. Para tuloy siyang nakaramdam ng pangungulila. I am also invited here. Ngumisi nga si Lucas at nilampasan na nga lamang si Cora. Napahawak siya sa kanyang dibdib na halos lumabas sa sobrang lakas ng pagkabog. Ilang taon na ang nakalipas, pero bakit ganun pa rin ang epekto ni Lucas sa kanya? Napapikit na nga lamang siya ng mariin. This can't be happening. Sa isip-isip nga ni Cora. Nang makarating si Cora sa restaurant, ay nakita na naman niya si Lucas pero agad din siyang umiwas ng tingin dito at hinanap si Enzo. Na agad din naman niyang nahanap. Bakit hindi mo sinabi sa akin na kasama pala si Lucas sa charity event na to? Tanong kaagad ni Cora nang makaupo siya. Sorry, hindi ko naman alam na gusto mo palang malaman. Tsaka, mahalaga pa ba yun? Napatitig ito sa kanya na tila nagtataka. Bakit? May masama ba kung kasama siya? Ayaw mo ba siyang makita? Doon ay parang natauhan si Cora at doon niya lang na-realize ang naging tanong niya. Wala naman. Nauutal niyang sabi. Medyo nagulat lang ako kanina nung nakasalubong ko siya. Hindi ko kasi siya inaasahan na kasama sa charity event. Napatingin siya kay Enzo nang hawakan nito ang kamay niya. Palaging dumadalo si Lucas sa mga charity event. Lalo na't isa siya sa mga malalaking sponsor. Marami na siyang natutulungan pero ni minsan ay hindi niya ipinagmayabang.
Napangiti na nga lamang siya dito at hindi na nga nagsalita ulit si Cora. Alam naman niya na matulungin si Lucas sa mga mahihirap dahil namana nito ang pagiging matulungin sa lola nito. Pero hindi niya akalain na magkikita at magsasama pa sila sa charity event na to. Mukhang ang pahinga na gusto niyang gawin ay hindi niya magagawa. Mukhang natutuwa din ang tadhana na pagluroan siya. At parati silang magkita ng ex-husband niya. Kinabukasan ng hapon ay naghanda na nga si Cora dahil mamayang gabi na magaganap ang first night ng charity event. Last na bukas ng gabi at pagkatapos nga nun ay babalik na nga sila ng Manila. Napatingin si Cora sa full-size body mirror at tinignan ang sarili sa salamin. She was wearing a dark blue dress na may slit sa hita, kaya naman nakikita ang mapuputi nga niyang hita. Nakalugay ang kalahati ng buhok niya at ang kalahati naman nakatali. Naglagay lang siya ng kaunting makeup at red lipstick like she used to do. Maya-maya pa ay may kumatok na nga kaya naman kinuha na nga niya ang purse niya at lumabas. Nakita niya si Enzo na nakasuot ng dark blue suit. Sinadya talaga nito na magkapareho sila ng kulay na susuotin para magmukha silang couple. Nakarating na nga rin sila sa convention hall na medyo malapit lang sa dagat. Maraming tao ang dumalo, lalo na't ang iba ay mga bibigating negosyante na mga sponsor. May pa-auction din ng event at ang pera na makukuha dito ay idodonate sa mga charity. Enzo, long time no see. How is your dad? Tanong ng isang lalaki na lumapit sa kanila. Tito Daniel, nakipagkamay pa nga siya dito. Okay naman po si Dad. Recovering from now kaya nga ako na muna ang namamahala sa kumpanya habang nagpapahinga pa siya. Napatango-tango naman ang lalaki. Mabuti naman. Mahina niyang siniko si Enzo kaya napatingin nga ito kay Cora. Sa labas muna ako magpapahangin lang. Paalam nga ng lalaki. Gusto mong samahan kita? Umiling naman siya. No, dito ka na lang. Alam kong marami ka pang kakausaping mga tao. Don't worry. Diyan lang ako sa tabing dagat. Pagpapaalam nga ni Cora. Tumango naman si Enzo. Sige, mag-ingat ka ha. Ngumiti siya dito at tumingin sa Tito Daniel nito. Excuse me po. Tumango naman ito kaya umalis na nga siya. Naglalakad siya sa tabing dagat habang hawak ang wine glass. Nang makalayo-layo na nga si Cora sa convention hall, ay huminto na nga siya at tumingin sa madilim na dagat. Hindi naman madilim sa kinatatayuan niya dahil may ilaw na galing sa resort. Napabuntong hininga siya at ininom ang wine. Halos mag-iisang linggo na nga, simula nang umalis siya sa Cebu at namimiss na nga niya ang anak niyang si Luigi. 1 taon na si Luigi, ang anak nila, nang walang iba kundi si Lucas, na hindi nito alam. Bunga si Luigi ng kalasingan nila noon ni Lucas pero para sa kanya ay bunga ito ng pagmamahalan nilang dalawa. Besides, mag-asawa naman sila that time. At ito nga ang nangyari. Flashback. Nasa isang birthday party sina Cora at Lucas na hineld sa isang hotel. Birthday ng tita Denise nito. Mag-isa lang siyang nakaupo sa isang mesa habang ang asawa naman niya ay busy na nakikipag-usap sa mga ka-business partners nito. Napaismid na nga lamang siya. Kahit nasa isang birthday party sila, ay negosyo pa rin ang nasa isip nito. Uminom siya ng wine at napatigil ng masarapan siya nito. Hindi niya namalaya na marami na pala siyang nainom at hindi nga nagtagal ay natamaan nga siya ng alak. Tumayo siya at lumabas sa convention hall. Naglalakad siya sa hallway habang nakahawak sa dingding. Napahawak nga siya sa ulo nang makaramdam ng hilo. Mukhang marami na talaga ang nainom niya dahil nahihilo na nga siya. Hindi na nga niya nakayanan ng hilo kaya napaupo siya sa sahig. Gusto niyang maiyak dahil sa oras na ganito siya ay alam niyang walang tutulong sa kanya. For sure ay hindi alam ng asawa niya na nawawala na nga siya sa birthday party. Sa bagay, kailan ba yung nagkaroon ng pakialam sa kanya? Wala naman siyang ibang inisip kundi ang negosyo. Napailing na nga lamang ang babae at sinubukang tumayo.
Nakatayo na nga si Cora pero nang sinubukan nga niyang maglakad, ay muntik na nga siyang natumba. Mabuti na lang ay may sumalo sa kanya. Napatingin siya dito. Medyo malabo na nga ang paningin ni Cora dahil sa kalasingan. Thank you. Nagulat siya nang bigla siya nitong pangkuin. Oy, baba mo nga ako. Baka may makakita sa atin eh. Baka makita tayo ng asawa ko at magalit siya. Kahit na alam niyang wala namang pakialam sa kanya si Lucas, ay ayaw niya pa rin na makita siya nitong may ibang bumubuhat sa kanya. Baka magka-iskandalo at masira ang image nito. Nagpupumiglas siya, pero sadyang malakas ang bisig ng lalaking pumangko sa kanya. Just stay still, Cora. Kung ayaw mong ihulog kita. Bigla siyang natigilan dahil baka tutuhanin nito ang sinabi. Ayaw pa naman niyang masaktan. Good, sabi nito at nagpatuloy sa paglalakad. Hold on tight to me. Parang may sariling isip ang mga kamay niya at humawak siya dito. Isinubsob niya ang mukha sa leeg nito at naamoy ang pabango nito. Alam mo, kamay mong asawa ko. Hindi naman sumagot ang lalaki. Ang gwapo-gwapo niya, pero ang sungit. Simula pa talaga nun, masungit na siya. Napabuntong hininga na nga lamang siya dahil kung ano-ano na ang mga pinagsasabi ni Cora dahil sa sobrang kalasingan. Dinala nga siya ni Lucas sa isang kwarto at pinahiga. Just rest, okay? Aalis na nga sana ito nang hawakan nga ni Cora sa kamay ang lalaki. Napatingin sa kanyang lalaki. Alam mo, parang medyo kumukha mo yung asawa ko. Hindi niya alam kung talagang umisi ito, ano. Naupo ito sa tabi niya. Really? Kasing gwapo ko ba ang asawa mo? Napalunok nga si Cora. Hindi mo lang siya kasing gwapo. Magkasing boses din kayo. Narinig niya ang mahina nitong pagtawa. You're drunk, Cora. Hinaplos nga ni Lucas ang buhok niya. Just sleep and rest. Napapikit siya nang halikan nga ng lalaki si Cora sa noo. Wala ba akong kiss dito? Lasing pa nga na tanong ni Cora habang nakaturo sa labi niya. Lasing ka, okay? Hinawakan nga niyang necktie nito at medyo inilapit sa kanya. Nanlaki ang mga mata nito dahil sa sobrang lapit ng mga mata nila sa isa't isa. Hindi ako lasing, okay? Alam kong ginagawa ko, now kiss me. Napalunok ng mariin si Lucas habang nakatingin sa mapupula na labi ni Cora. I already warned you, Cora. Kaya wag mo kong sisisihin kinabukasan. Tuluyan na nga nitong sinakop ang labi ni Cora at tuluyan na nga siyang naangkin ng lalaking kamukha ng asawa niya. Kinabukasan ay nagising si Cora na masakit ang ulo. Napatingin siya sa gilid niya at muntik nang mapasigaw sa nakita. Mabuti na lang at mabilis niyang tinakpan ng bibig. Dahil kung hindi ay baka, nakasigaw na nga siya at nagising na nga ang lalaking katabi niyang natutulog sa kama na nakahubad. Mura na nga lamang si Cora nang malutong pero mahina niyang sabi, What the hell just happened? Inisip niya ng mabuti kung anong nangyari kagabi at napunta sila sa ganitong sitwasyon. Ouch! Napaaray nga siya nang mas lalong sumakit ang ulo niya dahil sa alak. Dahan-dahan nga siyang bumangon sa kama at nagbihis. Ininda nga niya ang sakit na nararamdaman sa gitna ng hita niya. Muli siyang tumingin sa asawa niyang mahimbing na natutulog. Hindi niya akalain na ang akala niyang kamukha at kaboses lang ng asawa niya, siya naman talagang si Lucas. Pero parang kakaibang inakto nito kagabi. Parang ang sweet niya. Baliw ka na, Cora. Pinagalitan niya ang sarili at tuluyan nang lumabas ng kwarto. End of flashback. Doon na nga nabuo si Luigi. Ininom ni Cora ang wine. Hindi na nga siya nagkaroon ng pagkakataong masabi kay Lucas ang tungkol sa pagbubuntis niya dahil marami ang nangyari pagkatapos ng gabing yon. Namatay ang lola ni Lucas kasabay no ng pagbabalik ng dati nitong girlfriend. Sabay-sabay ang sakit na naramdaman ni Cora ng mga panahong yon. Nagluluksa siya dahil sa pagkamatay ng lola na umampon sa kanya tapos naging broken-hearted pa nga siya kasi bumalik na nga ang ex-girlfriend ni Lucas.
Kaya naman bago pa talaga tuluyang mawasak ang puso niya, ay siya na ang kusang lumayo. Naging masaya naman siya dahil nandiyan ang anak niyang nagpapasaya sa kanya. Ang anak na unti-unting bumubuo sa nawasak niyang puso. Kahit na gustuhin niyang kalimutan si Lucas noon, hindi niya magawa lalo na't kamukha ni Lucas, ang anak nila. Baka malasing ka na naman yan. Bigla siyang napalingon sa gilid ng makarinig ng boses. Napakunot noo siya. Anong ginagawa mo dito? Tumingin sa kanya si Lucas. Nakita kong nag-iisa ka, kaya nilapitan na kita. Lalo na't nakita kong umiinom ka ng mag-isa dito. Baka kasi mamaya malasing ka na naman at kung anong mangyari sa'yo. Baka mamaya makipagtsuktsakan ka na naman sa kamukha ko. Remember? Nanlaki ang mga mata niya at napaiwas ng tingin dito. Bakit pa pinapaalala pa ni Lucas ang nangyari sa kanila? Sinusubukan na nga nitong ibaon sa limot ang kahihiyan na yun. Isang beses lang yun nangyari, no? Kahit kailan hindi na ako naglasing dahil baka magkamali na naman ako. Tumitig nga sa kanya ng seryoso si Lucas. Isang pagkakamali lang ba talaga ang nangyari sa atin, Cora? Yun ba talaga? Bigla siyang napatingin dito at hindi alam kung ano ang sasabihin ni Cora lalo na't seryoso itong nakatitig sa kanya. Hindi alam ni Cora kung tama ba ang nababasa niya sa mga mata ng lalaking sakit. Pero bakit naman ito masasaktan? Napaismid nga si Cora. Oo nga pala. Isang pagkakamali lang yun dahil may iba ka palang mahal habang mag-asawa tayo. Banat nga ni Lucas. Napakunot noo tuloy si Cora. Ano pang pinagsasasabi nito? Hindi ba nito alam na kahit kailan hindi pa ako nagkakaroon ng boyfriend? Kahit ngayon, hindi rin naman niya kasi ito naging boyfriend dahil nga bigla niya itong naging asawa. Kaya hindi yun counted. So technically, no boyfriend since birth nga siya. Pero ex-husband, nasa harapan niya. Huwag mo kong gawa ng kwento, Lucas. Muli siyang napatingin sa madilim na dagat. Kwento nga lang ba yun, Cora? Napatingin nga ulit si Cora kay Lucas. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Bago pa man siya nakasagot ay umalis na nga ito at iniwan siyang mag-isa. Inubos na nga lamang niya ang wine at napagdesisyonang bumalik na nga sa kwarto dahil nawalan na nga siya ng ganang bumalik sa party. Pumayag din naman si Enzo na bumalik na nga siya ng kwarto. Nakahiga naman si Cora sa kama pero hindi pa rin siya natutulog. Nakatulala lang siya sa kisame habang nasa isip pa rin si Lucas. Napapikit na nga lamang siya. Ano bang nangyayari sa kanya? Bakit ba ginugulo na naman ito ang isip niya? Napadilat nga si Cora nang marinig ang pagkatok sa kanyang pinto. Bumangon siya at tinignan ng door viewer kung sino ito. Wala siyang taong nakita kaya naman binuksan niya at sumilip siya sa labas. Baka mamaya ay napapagtripan siya. Wala siyang tao na nakita lalo na sa hallway. Napakunot noon na nga lamang si Cora. Imposible namang imahinasyon lang niya yon. Isasara na nga sana niya ang pinto nang bigla siyang makakita ng bulaklak sa sahig. Kinuha niya ito. Naghanap siya ng card sa bouquet pero wala siyang nakita. Kanino naman kaya ito galing? Sinara na nga niyang pinto at pumasok na nga sa kwarto. Sa pagsara niya ng pinto ay siya namang paglabas ni Lucas. Mula sa kwarto nito, nakatabi lang ng kwarto ni Cora. Napangiti siya nang makita niyang kinuha ni Cora ang bulaklak na bigay niya. Kinabukasan na pagdesisyonan nga ni Cora na maligo sa dagat. Umalis si Enzo at iniwan siya para naman daw masulit niya ang araw dahil bukas ay babalik na nga sila ng Manila. Hinubad nga niya ang roba na suot dahilan para lumantad ang katawan niya at suot ang kulay pula niyang two-piece. Inilagay niya ang roba sa upuan at naligo na nga rin siya sa dagat. Habang naglalangoy ay naisip nga ni Corang pagkaraan ng isang linggo ay magpapaalam siya kay Enzo na uuwi muna ng Cebu kahit 2 araw lang para makasama ang anak. Ito kasi ang unang beses na nalayo nga siya kay Luigi. Nang matapos na nga siyang maligo ay umahon na siya habang papalapit siya sa pwesto. Nagtataka dahil sa katabi ng upuan niya ay nakaupo doon si Lucas na taimtim na nakatingin sa kanya. Nang malapit na nga siya ay tumayo ito. Kinuha ang roba niya at ito na mismo ang nagsuot sa kanya. Nagtataka siya sa ginagawa nito. What are you doing?
Nakakunot noong tanong niya. Masyado ka nang pinagpipiestahan ng mga lalaki. Napatingin naman siya sa paligid at doon lang napansin na nakatingin pala sa kanyang ibang mga lalaki. Hindi niya kasi napansin dahil nakatutok lang siya kanina kay Lucas. So what? Ang noo naman ito ang kumunot. Hanggang tingin lang din naman sila. Tinaasan niya ito ng kilay. Ano naman pakialam mo kung nakatingin sila? May mga mata naman sila. Nakita niya ang pagtiimbagang nito. Naupo nga siya at kinuha ang in-order niyang juice. Nang matapos siyang uminom, ay sumandal na nga siya sa upuan and she bent her one leg dahilan para makita ang hita niya. Sinuot niya din ang shade para mag-sunbathing siya. Inalis niya ang shade ng takpan ni Lucas ang kanyang legs gamit ang tuwalya nito. What are you doing? Masama ang tingin na pinukol nito sa kanya. Nakikita ang legs mo. Hindi mo ba naiisip na pinagnanasaan ka na ng mga nakakakita sa legs mo? Baka nga kung ano na ang iniisip nila habang nakatingin dyan. Sabi nga ni Lucas. Napaupo naman si Cora at natawa ng hindi makapaniwala. Tinas niya ang kilay. Ano naman ngayon? Napatiimbagang ito. Ano pang pakialam mo? Hindi naman kita boyfriend para pagbawalan ako. Ngumisi siya dito habang nakataas ang isang kilay. At mas lalong hindi kita asawa, Lucas. Kaya wag kang umasta na pagmamay-ari mo ko. Remember? Hinayaan mo akong umalis sa buhay mo. Mas lalong napatiimbagang si Lucas dahil sa sinabi ni Cora. Pagmamay-ari pa rin naman talaga kita. Sagot naman ito. Napakunot noo si Cora dahil hindi niya masyadong narinig ang sinabi ng lalaki. Halos pabulong kasi itong nagsalita. Anong sabi mo? Tumingin ito sa kanya. Nothing. Natatawa na nga lamang siya at tumayo. Where are you going? Nagtataka nitong tanong. Babalik na ako sa kwarto ko. Nawalan na ako ng ganang maligo dahil may KJ dyan. Pasaring pa nga ng babae na naglakad palayo. Nagtaka siya nang hinabol siya nito at tumabi sa kanya ng paglalakad. Sinusundan mo ba ako? Mataray na tanong ni Cora. Bahagya namang natawa si Lucas. As if naman. Ngumisi nga ito. Babalik din ako sa kwarto ko. Umikot ang mata ni Cora. Asus, kaya-kaya. Hindi na nga ito umimik pa, kaya naman tahimik na nga lang siyang naglakad. Halos hindi na naman makahinga si Cora nang silang dalawa lang ni Lucas ang nasa elevator. Feeling niya ay kinukuha ni Lucas ang hangin niya sa tuwing magkasama sila. Nasa 5th floor ang kwarto nila pero pakiramdam niya ay nasa 10th floor dahil sa tagal ng pag-andar nila. 2, 3. Bilang ni Cora habang nakatingin sa elevator kung anong floor na sila. Napasigaw nga siya bigla nang yumanig ang elevator at kasunod nun ang pagtigil nito. Anong nangyari? Kinakabahan siya. Mukhang nagkaroon ng malfunction sa elevator. Sagot naman ni Lucas. What? Hindi makapaniwalang tanong ni Cora. Kung minamalas ka nga naman, makakasama mo pa sa elevator ang iyong ex-husband at natrap pa kayo. Hindi pwede. Lumapit siya sa pinto at pinukpok ito. May tao ba dyan? Tulong! Tulungan niyo kami! Nandito kami sa loob! Sigaw niya habang paulit-ulit na pinupukpok ang pinto. Hey Cora, stop that! Hinawakan nga ni Lucas ang kamay ni Cora. Masasaktan ka lang dyan sa kakapukpok mo. Kahit anong sigaw mo dyan, hindi ka nila maririnig sa labas. Ay wow, as if namang may pake ka kung nasasaktan ako o hindi. Hugot pa nga ni Cora. Napabulong lang. Tumingin nga siya kay Lucas. Anong gusto mong gawin ko? Tumunga nga na lang dito? Napatitig ng lalaki sa kanya. Ganun mo ba ako kahit ang makasama ako sa elevator ayaw na ayaw mo? Teretsahang tanong ni Lucas. Bigla siyang natigilan. Hindi naman sa ganun. Napatingin siya dito at lumayo sa kanya. Don't worry. Wala akong gagawin sa'yo na hindi mo magugustuhan. I'll just stay here in the corner kung saan malayo sa'yo. Sabi nga ni Lucas. Bigla patuloy na karamdam ng konsensya si Cora. Sabi pa nga ni Lucas, just please, stop punching that door. Masasaktan mo lang ang sarili mo. Hindi na nga lamang nakaimik pa si Cora at naupo na lang. Nakaupo din siya sa sulok habang nasa kabilang sulok naman si Lucas at tahimik na nakaupo. Inuusig siya ng konsensya niya.
I'm sorry. Sabi nga niya. For what? Napalabi naman siya habang hawak ang kamay. Hindi ko naman intensyon na iparamdam sa'yo na hate kita. Hindi naman talaga kita hate. Sa katunayan nga ay Hindi nga naituloy ni Cora ang sasabihin. Bigla siyang natigilan dahil muntik na nga siyang madulas sa sinasabi. Napabuntong hininga na nga lamang siya. Basta, I don't hate you, okay? Biglang bawi nga nito at masungit na sabi. Napatango na nga lamang si Lucas at napangiti ng bahagya. Andun na naman nanunuya nitong ngiti. Kung hindi mo ko hate, bakit bigla ka nalang umalis? Nang walang paalam. Tila mas lumalalim na usapan nila. Napabuntong hininga na nga lamang si Cora. Hindi niya akalain na darating ang araw na mapag-uusapan nila ang tungkol sa nakaraan. Pero parang maganda na rin to para magkaroon sila ng sinasabi nilang closure. Sorry kung umalis ako ng walang paalam. Ayoko lang na magulo pa ulit ang buhay mo. And besides, tapos na ang kontrata natin nang mamatay si Lola Laida. Dahil yun naman ang usapan natin, 'di ba? Naisip ko na bakit pa natin patatagalin lalo na't bumalik na nga si Mia. For sure, nagkabalikan na kayo at masaya na. Paliwanag nga ni Cora. Hindi kami nagkabalikan ni Mia, Cora. Mali ka nang iniisip. Biglang napatingin si Cora sa ex-husband niyang si Lucas. Matagal na kaming tapos. Ngumiti siya dito kahit pa deep inside ay medyo nasasaktan siya. Ano ka ba? Hindi mo na kailangan magpaliwanag sa akin Tapos na yun. Past is past. Napatitig ito sa kanya dahilan para mapaiwas ang tingin. Ni minsan ba? Hindi mo ko minahal, Cora? Makabagbag damdaming tanong nga ni Lucas. Nanlaki ang mata ni Cora sa gulat dahil sa tanong nito. Ano? Tumitig nga si Lucas kay Cora ng seryoso. At pag-uulit nga ni Lucas, ni minsan ba, hindi mo ko minahal? Sa 3 taon na kinasal tayo, ni minsan ba wala kang naramdaman sa akin? Halos mapanganga si Cora dahil sa gulat. Hindi niya inaasahan na tatanungin siya ni Lucas. At hindi nga siya handa sa ganitong usapan. Hindi tuloy niya alam kung anong isasagot. Gusto niyang sumagot ng oo, pero bakit pa? For what? Matagal na silang tapos. Para sa kanya ay huli na ang lahat para umamin siya dito. Maayos na ang buhay niya at ayaw na nga niyang magulo pa ulit. Ayaw na niyang umasa na mamahalin siya ni Lucas. Natawa na nga lamang si Cora dahilan para ikagulat ito. Of course not. Biglang bumalatay sa mga mata ni Lucas. Ang sakit pero kaagad ding nawala. Alam ko ang lugar ko, Lucas. Alam ko namang pinakasalan mo lang ako dahil yun ang gusto ng lola mo, diba? Tinupad ko lang naman ang nasa kontrata natin. At mas lalong, pinigilan ko ang sarili ko na mahalin ka. Lalo na't alam kong may mahal kang iba. Muling natawa ito. Bakit naman kita mamahalin kung alam ko naman na hindi mo masusuklian ang pagmamahal ko? Masasaktan lang ako kapag minahal kita. Natatawa man si Cora ngayon pero deep inside, nasasaktan din siya. Lalo na't kabaliktaran ng mga sinasabi niya sa totoong nararamdaman niya. Cora, the truth is, hindi na natapos pa ni Lucas ang sasabihin nang biglang umandar ang elevator at kalaunan ay bumukas na ito. Bumungad sa kanila ang mga nag-ayos ng elevator at si Enzo na nababakas sa mukha ang pag-aalala. Thank God. Are you okay, Cora? Tanong nga kaagad ni Enzo pagkalapit sa kanya at niyakap ng babae. Wala sa sariling napatingin si Cora kay Lucas na ngayon ay nakaiwas na nga ng tingin sa kanila. Ayos ka lang ba? Ngumiti lang si Cora kay Enzo. Okay lang ako. Napatingin nga siya kay Lucas. Nalihim lang na lumabas ang elevator. Ni hindi nga lumingon sa kanila. Simula ng insidenteng yon, ay hindi na ulit sila nagkita pa ni Lucas. Kahit pa magkatabi lang ang kwarto nila ay hindi na nga niya ito nakita pa. Naghanda na nga si Cora para sa last night ng charity event. Nang makalabas ang kwarto ay siya namang paglabas ni Lucas. Lucas, hindi na nga niya natuloy ang sasabihin nang bigla siyang tawagin ni Enzo. Cora, let's go!
Napatingin naman si Cora kay Enzo. Muli siyang bumaling kay Lucas pero hindi ito nakatingin sa kanya at nauna nang maglakad sa elevator. "You okay?" Tanong nga ni Enzo nang makalapit nga si Cora sa kanya. Yes." Pilit nang umiti si Cora. Naglakad na nga rin sila, papunta sa elevator at silang tatlo lang sa loob. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkailang, lalo na't nararamdaman niya ang titig nito mula sa likod. Hindi man niya nakikita, ay nararamdaman naman niya. Kung pako lang ang tingin nito ay matagal na nga itong bumuon sa ulo niya. Para naman siyang nakahinga ng maluwag nang bumukas ang elevator at lumabas na nga sila. Nang makarating na nga sila sa party, ay pinilit niya na huwag tumingin kay Lucas at mag-focus na lang sa event. Sa isip-isip niya, bakit pa ba siya nagpapaapekto? Kagaya kahapon ay busy pa rin si Enzo sa pakikipag-usap sa iba pang mga businessman habang si Cora ay tahimik naman sa gilid lang. Hindi siya mahilig sa mga party at makipag-socialize ng ganito kaya kapag may ganitong pinupuntahan si Lucas noon, hindi siya sumasama. Nakaupo lang siya sa isang mesa habang nakatingin sa mga tao. Hindi niya sinasadya na mapatingin sa gawin ni Lucas at nakita itong may kausap na magandang babae. Nakangiti si Lucas habang kausap ito at para namang kinikilig ang babae habang may pahawak-hawak pa sa braso nito. Wow! At talagang hinayaan lang nito na hawak-hawakan nito ng babae. Napangisi nga si Cora. Hindi niya alam kung bakit naiinis siya na makita na gano'n ng dalawa. Siguro ay dahil sa maraming tao pa talaga ito nakikipaglandian. Hindi man lang nahiya. Napailing na nga lamang siya sa nararamdaman. Bakit naman siya maiinis? Wala naman silang relasyon ni Lucas. Makalipas ang ilang oras ay mas naiinis nga siya dahil ang dalawa pa din ang magkausap. Para bang hindi na mapaghiwalay ang dalawa? Hindi na nga niya nagugustuhan ng nakikita, kaya naman nagpaalam na nga siya kay Enzo na mauuna na nga siyang bumalik sa kwarto. Pumayag din naman si Enzo. Umalis na nga si Cora sa party at naglakad na nga pabalik sa kwarto niya. Habang nasa lobby siya ay bigla siyang napatigil nang makita ang isang vending machine. Bigla kasi siyang nakaramdam ng uhaw kaya naman lumapit at namili nga ng maiinom. Naghulog nga siya ng coins at wala sa sariling beer ang pinili. Kumuha pa nga siya ng 5 beer at pumunta na nga sa kwarto. Sa loob ng kwarto niya ay doon siya uminom. Nang makatatlong can na nga siya ng beer ay medyo tinamaan na nga siya ng alak. Ano naman ngayon? Kung may kalandian siya, anong pakialam ko sa kanya? Sabi nga ni Cora na kinakausap ang sarili. Single naman siya. Walang magagalit na babae. Wala naman siyang pakialam sa akin kaya dapat wala din akong pakialam sa kanya. Sabi na nga lamang niya ulit at ininom ang beer. Kung ano-ano pa nga ang pinagsasasabi ni Cora dahil sa kalasingan. Maya-maya pa ay may kumatok sa pinto niya. Hindi niya muna ito tinignan sa door viewer kung sino. Basta-basta na lang niyang binuksan. Bumungad sa kanya. Si Lucas na nakakunot ang noo nang makita ang pula na nga niyang mukha dahil sa beer. What the hell? Bakit ka naglalasing? Nagtataka at nag-aalalang tanong nga ni Lucas. Napangisi si Cora. Is this a dream? Baka naman kamukha lang na naman ni Lucas ang lalaking to. Imposible man kasi na pumunta ito dito ngayon gayong nakikipag-flirt ito sa magandang babae. Baka nga ay nasa kabilang kwarto na to ngayon at gumagawa ng kababalaghan. Anong pakialam mo? Lasing na tanong ni Cora. Alam mo wala na nga tayong relasyon. Pero hanggang ngayon nakikialam ka pa rin sa buhay ko. Tinuro nga ni Cora ang bandang dibdib nito. Ano bang pakialam mo? Napabuntong hininga si Lucas. Lasing ka, Cora. Tumingin ito sa loob at pumasok. Sinara niya ang pinto at natatawang tinignan ng binata. Aba, pasok ka ng pasok ka. Hindi naman kita pinapapasok. Kwarto mo ba to? Hindi siya nito pinansin. Bagkus ay iniligpit nito ang mga beer at inilagay sa cellophane. Ano ba? Bakit mo ba pinapakilaman ng mga alak ko? Mabilis siyang lumapit dito at pilit na inaagaw ang mga beer. Hindi ko pa nauubos yan eh. Itinago ito ni Lucas sa likod nito.
Just stop it, okay? Lasing ka na kaya matulog ka na. At alam ko ang kaya mong gawin kapag lasing ka. Nagulat nga si Lucas bigla nang umiyak si Cora. Cora! Inilapag nga ni Lucas ang cellophane at pinunasan ng luha ni Cora. Shh, bakit ka umiiyak? Sinamaan ni Cora ng tingin ng lalaki habang umiiyak. Bakit ka nga umiiyak? Ano? Bakit umiiyak? Ganun ka ba kamanhid, Lucas? Nagtataka nga si Lucas na tinignan nito. Umiiyak ako dahil sa'yo. Nagulat ito sa sinabi niya. Bakit pa ang manhid-manhid mo, Lucas, ha? Nakikita niya ang pagkalito sa mukha ni Lucas. Ano bang pinagsasabi mo, Cora? Natawa na nga lamang si Cora ng mapakla. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbabago. Manhid ka pa rin. Mas lalo pa siyang naiyak. Hindi mo ba napapansin na noon pa man? Mahal na kita? Bago pa tayo na anal. Nanlaki ang mga mata nito. What? Tanong nga ni Lucas. Muling natawa si Cora nang mapakla. Wat-watin mo yung mukha mo. Dinuro nga siya ni Cora sa dibdib. Sa tingin mo, bakit ako pumayag na maikasal sa'yo? Hindi kita pinakasalan noon dahil sa gusto lang ni Lola Laida, kundi dahil mahal kita, Lucas. Kahit na alam kong imposible na mahalin mo ako kasi parang hinahanap mo pa rin yung ex mo. Napahilamos na nga lamang si Cora sa mukha at naiyak. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya na naging asawa kita. Kahit pa alam ko na may iba kang mahal. Napakibit-balikat siya. Anong magagawa ko? Mahal ka nito eh. Sabay turo sa dibdib. Mahal kita eh. Matagal nga si Lucas bago nakasagot dahil sa gulat. Sinasabi mo lang ba yan dahil lasing ka? Natawa na nga lamang si Cora. Kahit ngayon ay hindi pa rin siya nito pinapaniwalaan. Ano bang dapat kong gawin para paniwalaan mo ko, ha? Hindi ito sumagot. Hinawakan niyang magkabila nitong pisngi at walang pagdadalawang isip na hinalikan nito sa labi. Pwede na ba yung proof? Nagkatitigan sila sa mga mata. Napasingap siya nang muling sakupin ni Lucas. Ang labi niya tapitin siya sa bewang para mas mapalalim ang paghahalikan nila. Bigla siyang nakaramdam ng init na matagal na nga niyang hindi nararamdaman. Last time na naramdaman niya ito ay nung may nangyari sa kanila ni Lucas. Kinabukasan niya nagising si Cora na masakit ang ulo. Napatingin siya sa may gilid at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Lucas na mahimbing na natutulog. Sa isip-isip niya, deja vu? Dahan-dahan ngang umalis si Cora mula sa pagkakayakap nito sa kanya. Lihim siyang nag-impake at umalis na nga ng kwarto. Hindi na niya hinintay pa na makapag-check out si Enzo at nauna na nga siyang umalis sa resort. Nag-text na lang siya dito na kailangan na nga niyang umuwi ng Cebu dahil may emergency. Babalik din ng Maynila. Habang nasa biyahe siya, at napapahilamos na nga lamang sa mukha. What have I done? Paulit-ulit na tanong nito sa sarili. Pinilit niyang alalahanin ang nangyari kagabi at napatakip na nga lamang sa bibig. Kahit kailan talaga walang naidudulot sa kanya ang alak. Simula talaga ngayon ay hindi na nga siya iinom. Napatingin na nga lamang si Cora sa bintana. Umamin siya kay Lucas kagabi. Hindi na niya alam kung papaano ito haharapin ulit. Ayaw na nga niyang magulo ang buhay niya, pero pumasok na naman siya sa ganitong sitwasyon. Ate, nagulat si Riza nang makita siya nang buksan nito ang pinto. Ano ginagawa niyo dito? Akala ko po ba ay next week pa kayo uuwi? Si Riza ang nagbabantay ng kanyang anak habang nasa trabaho siya. Bigla ko kasing namiss si Luigi, asan siya? Pumasok na nga siya ng bahay. Nasa sala po ate, naglalaro. Inilagay nga ni Cora ang maleta sa gilid at tumiretso sa sala. Nakita niya ang anak na naglalaro ng bola. Baby Luigi? Napatingin ito sa kanya at agad na napangiti. Mama! Tumayo ito at dahan-dahan na lumapit sa kanya habang siya naman ay naghihintay lang na makalapit ito sa kanya. Niyakap niya ito ng mahigpit. Manang makalapit nga ito. I miss you, baby. Niyakap din siya nito pabalik. Napangiti si Cora at parang nawala ang lahat ng problema ngayon dahil kasama na naman niya ang anak. Buong araw siyang nakipaglaro at nakipag-bonding sa kanyang anak. Kaya naman kahit papano ay gumaan ang pakiramdam niya. Papa! Nagulat si Cora sa sinabi ni Luigi habang pinapakain niya ito.
Ay naku ate, natutunan na rin ni Luigi ang salitang papa, sabi ni Risa. Napatitig nga si Cora kay Luigi at parang gustong maiyak dahil nasasaktan siya. Alam niya kasi na kahit kailan ay hindi niya maibigay ang hinihiling nito. Mabilis niyang pinunasan nang may tumulong luha. Hindi pa pwedeng maging sapat na lang siya para sa anak? Naisip nga ni Cora. Habang nakatingin sa kanyang anak na mahimbing na natutulog, ay hinahaplos niya ang matambok nitong pisngi. Mamahalin kita, nang higit pa sa buhay ko anak. Dahil ikaw ang dahilan kaya hanggang ngayon ay lumalaban pa ako. Hinalikan niya ito at natulog na nga rin. Bumalik na nga rin si Cora sa Maynila. Isang linggo ang nakaraan at hindi pa niya nakikita si Lucas, dahilan para makahinga siya ng maluwag. Kung maaari kasi ay ayaw na nga niyang makita ito muli. Naging maayos naman ang lahat maliban na lang sa minsang napapatulala siya. Dahil bigla-bigla na lang pumapasok si Lucas sa isip niya. Para itong kabote na bigla-bigla na lang pumapasok. Sa pagpasok niya sa opisina ni Enzo, ay hindi niya inaasahan na makikita doon si Lucas na isang linggo na nga rin niyang hindi nakikita. Nakaupo ito sa sofa na parang may hinihintay. Huminga ng malalim si Cora at pilit na pinapakalma ang sarili. Good morning, sir. Si Sir Enzo po ba ang hanap niyo? Maya-maya nandito na po yun. Sabi na nga lamang ni Cora habang hindi ito tinitignan. Agad siyang dumiretso sa mesa na nasa loob lang din ng opisina ni Enzo. Naramdaman niya ang paglapit nito sa kanya pero hindi pa rin niya ito tinitignan. Nandito ako para makipag-usap sa'yo tungkol sa nangyari sa atin sa resort. Napatiimbaga nga siya. Ano pa bang pag-uusapan nila? Hindi ba pwedeng kalimutan na lang nila ang nangyari? Wala na po tayong dapat pag-usapan pa. Nagkamali lang po ako at lasing lang po ako nung araw na yon. Kalimutan na lang po natin ang mga nangyari. Narinig niya ang pagtawa nito dahilan para mapatingin siya dito. Ano? Ganon-ganon na lang ba yun, Cora? Napakunot no siya sa pinagsasasabi nito. Ganyan ka rin noong may nangyari sa atin. Iniwan mo na lang ako tapos gusto mo kalimutan na lang natin ang nangyari sa atin. Ano ba? Pinaglalaroan mo ba ako? Hindi pa totoo ang mga sinasabi mo ng gabing yun? Halos kumawala na nga ang puso niya dahil sa sobrang bilis ng pagtibok nito pero pilit niyang pinapakalma ang sarili. Ayaw nga niyang magulo ang tahimik niyang buhay. Tumayo nga siya at tinitigan nito sa mata. Sir, wala na po tayong relasyon. Annulled na tayo at ang mga sinabi ko ng gabing yon ay nasabi ko lang dahil sa lasing ako. Oo, inaamin ko na minahal kita pero noon yun. Ngayon ay nakamove on na ako at masaya na ako sa buhay ko kaya pakiusap lang. Huwag mo nang guluhin ulit ang buhay ko. Natawa na nga lamang nang mapakla si Lucas. Ako bang nanggugulo, Cora? Sino bang unang humalik sa atin kahit pa alam mong may boyfriend ka na? O baka naman may iba ka pang nahahalikan maliban sa akin habang nakatalikod sa Enzo sa'yo. Sa bagay kahit mag-asawa pa tayo nun, ay nakikipagkita ka na sa ibang lalaki behind my back. Nagulat nga si Cora sa bigla nitong sinabi kaya napasampal nga siya. Hindi niya napigilan ng maiyak dahil sa nasasaktan siya sa sinasabi ng lalaki. Hindi niya lubos maisip na ganito pala ang tingin nito sa kanya. Hindi ko alam na ganyan pala ang tingin mo sa akin, Lucas. Kahit noong mag-asawa pa tayo ay kahit kailan, hindi ako nag-cheat sa'yo. Naging loyal ako sa'yo, Lucas. Alam ng Diyos yan. Napatiimbagang ito na tumingin sa kanya. Really, Cora? At sa tingin mo maniniwala pa ako sa'yo? Nagtataka siya habang nakatingin dito nang makita ang galit sa mga mata. Hindi mo alam kung gaano ako nasaktan nang makita kitang kasama mo, ang Harold na yon. Habang kayakap siya. Wait, are you crying that time? Bakit? Dahil ba nasasaktan ka dahil sa akin? Dahil sa akin ka kinasal at hindi sa kanya? Because I stole you from the man that you love? But that doesn't matter anymore. Mas nasasaktan ako dahil siya ang kasama mo habang umiyak ka. Bigla niyang naalala ang araw na yon. Harold is her best friend. Simula high school ay magkakilala na sila. Hanggang sa makapagtapos na nga sila ng pag-aaral at alam nito ang lahat ng pinagdaraanan niya lalo na kung ano ang tunay niyang nararamdaman para kay Lucas. Si Harold ang sandalan niya kapag may problema siya at nasasaktan siya na si Lucas ang dahilan. Umiiyak siya nung araw na yon dahil nalaman niyang buntis siya
At alam niyang hindi yun magugustuhan ni Lucas. Dahil hindi naman siya nito mahal. I am your husband. For damn sake, Cora. Pero bakit hindi ka sa akin lumapit at umiyak? Dahil ba siya ang mahal mo? At hindi ako? Dahil ba ang turing mo sa akin ay asawa mo lang sa papel? Sa kontrata? Damn that then. Galit na galit ito ngayon. Ito ang unang beses niyang nakita itong magalit lalo na't parati itong kalma. Mabuti na lang at soundproof ang opisina dahilan para hindi sila marinig ng mga tao sa labas. Dahil kung hindi, ay isa itong malaking eskandalo. Kaya ba hindi ka makapaghintay na iwan ako nang mamatay ang lola ko para sumama sa kanya? Ganun ka ba kasabik na makapiling siya? Natawa nga ito ng mapakla. Alam ko ang tungkol sa inyo ni Harold, Cora, na palagi kayong nagkikita behind my back. Kaya bakit mo sinasabing hindi ka nagtaksil? Napapailing na nga lamang siya at pinunasan ng luha. Ano bang point ng pag-aaway nila ngayon? Kayong matagal nang tapos yun. Yun nga ang naisip ni Cora. Kahit ano naman siguro ang sabihin ko, hindi ka pa din maniniwala sa akin. In the first place, wala kang tiwala. Kaya mukhang wala na tayong dapat pag-usapan. Sagot na nga lamang ni Cora. No, Cora. Dapat natin itong pag-usapan. Pagmamatigas nito. Hindi ka ba natatakot sa kung anong sasabihin ni Enzo kapag nalaman niyang may nangyari sa girlfriend at kaibigan niya? Napatiimbagang siya. Pinablackmail mo ba ako, Lucas? Hindi ito nakasagot. Pues hindi ako natatakot. Wala akong pakialam kung sabihin mo kay Enzo ang nangyari sa atin. Sige, sabihin mo nang masira ulit ang buhay ko. Sinira mo na ang buhay ko noon, Lucas. Kaya hindi ko nahahayaan na masira mo ulit ang buhay ko. Nagkatitigan silang dalawa. Nagmamatigasan at mukhang walang balak na umiwas ng tingin. You are such an unfaithful woman, Cora. Napatiimbagang siya at pinipilit na wag maiyak. Nasasaktan siya sa sinasabi ni Lucas pero kung ito lang ang tanging magagawa niya para tigilan na siya nito, then let it be. Mas mabuti na nga siguro na ganito. Para sa susunod na magkita sila ulit, ay tigilan na nga siya nito dahil sa paningin nito ay hindi siya faithful. Gusto niyang matawa. Kung talagang hindi siya faithful ay dapat noon pa man ay hindi na nga siya pumayag na magpakasal dito. Dapat noon pa man ay naghanap na siya ng iba. But no naging faithful siya sa pag-ibig niya dito at tanong natamo niya. Sakit lang sa puso at hindi totoong judgment? Ngayon na alam mo ang tunay kong ugali, tigilan mo na ako, Lucas. Wala ka ng rason pa para guluhin pa ako. Nakita niya kung paano ito napatiimbagang sa sobrang galit. I hate you, Cora. Parang isang matalim na bagay ang mga salita nito na tumusok ng paulit-ulit. Sa puso niya ngayon pero kailangan niyang tiisin kung gusto niyang matapos ang lahat ng to. Here, hate me as long as you want, Lucas. That will be good for the both of us. Bigla siyang napaiwas nga ng tingin nang bumukas ang pinto at pumasok si Enzo. Lucas, what are you doing here? Tanong nga nito. Nakita niya kung papaano napakuyom ito ng kamao. Talaga bang sasabihin nito kay Enzo na may nangyari sa kanila? Wala naman siyang pakialam dahil wala naman talaga silang relasyon ni Enzo. Pero syempre mahihiya pa rin siya. Bago pa nga makasagot si Lucas, ay pumasok ulit. Mama! Nanlaki ang mata niya nang marinig ang boses ni Luigi. Napatingin siya dito, nakarga ni Risa. Surprise! Sabi ni Enzo. Lumapit ito sa kanya. Lately kasi napapansin ko na parang down ka. Kaya naman naisipan kong isurprise ka at makita ang source of energy and happiness mo. Kung wala lang si Lucas ngayon baka natuwa na siya. Lumapit si Risa sa kanya at binigay si Luigi na malaki ang ngiti na nakatingin sa kanya. Mama! Sabi ulit ng bata. Hindi siya nakapagsalita dahil parang nawalan nga siya ng boses. Sa isip-isip ni Cora, bakit sa dinami-dami pa ng araw na pwede silang magkita ng anak ay bakit ngayon pa na nandito ang ama nitong si Lucas? Talaga bang pinaglalaroan sila ng tadhana ng paulit-ulit? Halos hindi rin makagalaw si Lucas habang nakatingin sa batang kamukhang kamukha niya. Nabuhat ngayon ni Cora. Whose baby is that? Tanong nga nito habang nanginginig na nakaturo sa bata. Sobrang pagkabog ng puso ni Cora. Hindi niya magawang sagutin si Lucas. Eto nga pala si Baby Luigi ang anak ni Cora.
Parang gusto na lang tumakbo ni Cora ngayon pero nanginginig ang mga tuhod niya at hindi nga niya magawang tumakbo. Kahit kailan, hindi niya inaisip na balang araw makikita ni Lucas ang tinatago nga nilang anak nila. Hindi siya handa. Wait lang, parang kamukha mo si Baby Luigi. Gusto ngang matawa nito dahil ngayon lang napansin ni Lucas ang mga muka ng dalawa. Ngayon ay alam na nga niya kung bakit nasabi noon ni Enzo nang una nitong makita si Luigi na parang may kamukha ang anak ni Cora. Dahil si Lucas palang ibig sabihin nito. Is he my child, Cora? Nagulat si na Enzo at Riza sa tanong ni Lucas. Answer me, Cora. May diin nitong sabi. Okay, parang kailangan niyo atang mag-usap. Sabi na nga lamang ni Enzo at lumabas ang opisina kasama si Riza. Naiwan na lang sila ni Lucas sa opisina. Damn it, Cora. Answer me. Is he my child? Ramdam niya ang galit sa boses nito. Napapikit na nga lamang si Cora dahil sa takot dahil galit na ito ngayon. Napagtataasan na rin siya ng boses nito. Alam niya kung bakit ito nagagalit ngayon dahil itinago lang naman niya ng ilang taon ang tungkol sa anak nila. Cora! Tumaas na ang boses ni Lucas dahilan para mapaangat ang balikat niya dahil sa gulat nang hindi pa rin siya sumasagot. Hindi niya magawang sumagot dahil kinakabahan siya. Papa! Parang nawala ang galit na nararamdaman ni Lucas nang marinig nito ang pagtawag ni Luigi dito. Parang lumambot ang mukha nito at kinuha mula sa kanyang bata. Wala naman sa sariling ipinaubaya niyang anak dito. Hey there, little one. Hinaplos nito ang pisngi ni Luigi. Papa! Sabi ulit ni Luigi at hinawakan ang pisngi nito. Napapikit naman si Lucas sa ginawa ng anak. Yes, baby, I'm your papa. And you are my son. Parang may humaplos sa puso ni Cora habang nakikitang dalawa. Hindi niya inaasahang balang araw ay makikita niya ang ganitong eksena. How could you do this to me, Cora? Napayuko na nga lamang si Cora. Papaano mo na itago sa akin ng 2 taon ng tungkol sa anak natin? Napahawak na nga lamang si Cora sa kamay niyang nanginginig. Hindi ko alam kung papaano ko sasabihin sa'yo, Lucas. Lalo na tapos na ang kontrata natin. Napapikit si Lucas ang mariin. Bakit ba ang kontrata na lang palaging iniisip mo? Hindi mo ba naisip na handa kitang panagutan kapag nalaman kong buntis ka? Tapatingin siya dito. Napailing-iling. No, kahit pa hindi ka buntis ay wala naman talaga akong balak na iwalayan ka. Akala niya ay magugulat na siya. Pero mas magugulat pala siya sa susunod itong sasabihin. Dahil mahal kita, Cora. Nanlaki ang mata niya. Anong sabi mo? Lumapit ito sa kanya, tinaplos ang mukha ni Cora. Mahal kita, Cora. Matagal na kitang mahal. Napatitig si Cora sa mata ng lalaki. Papaano? Akala ko ba mahal mo si Mia? Yun ang pinaparamdam mo sa akin dati. Maliit namang ngumiti si Lucas. Yes, I loved Mia, but that was before. Nung malaman kong ipakakasal ako sa'yo ni Lola kahit nalabag sa loob ko, hiniwalayan ko pa din si Mia. Dahil kahit alam kong arranged marriage lang ang meron tayo, ay gusto ko pa rin maging loyal sa'yo. Unti-unti ay minahal kita dahil habang magkasama tayo, ay para tayong bumalik sa dati noong mga bata pa tayo, na palagi tayong magkasama at masaya. Hinalikan siya nito sa noo. Mahal kita kahit pa alam kong si Harold ang mahal mo. Umiling si Cora. Hindi, Lucas. Hindi ko mahal si Harold. Napatitig ito sa kanya. Best friend ko lang siya. Ikaw naman talaga ang mahal ko at alam niya yon. Alam ni Harold na matagal na kitang mahal. Nang araw na makita mo kami, ay umiyak ako dahil nalaman kong buntis ako. Pero alam kong hindi mo ako mahal that time. Natawa naman ito. So nagselos lang pala ako sa wala? Napalabi nga siya. Nang mamatay si Lola, nagplano nga akong umamin sa'yo. At kapag hindi mo ako mahal, hindi ako titigil sa panliligaw sa'yo hanggang samahalin mo rin ako. Pero bago ko pa naman magawa ang gusto kong gawin, nawala ka na lang ng parang bula. Napaiyak na nga lamang si Cora. Hindi niya inaasahan na mahal din pala siya ni Lucas. I'm sorry. Paulit-ulit niyang sabi habang umiiyak. Niyakap siya nito. Shit's okay, babe. I understand. I'm sorry to sa lahat ng mga sakit na sinabi ko kanina. Nadala lang ako ng sakit na nararamdaman ko dahil akala ko hindi mo talaga ako mamahalin.
Niyakap niya ito ng mahigpit. No, Lucas, I love you. I love you so much. Naramdaman niya ang paghalik nito sa noo niya. I know, babe. Kung hindi mo talaga ako mahal, ay hindi ko magiging kamukha si Luigi. Natawa na nga lamang siya. Kumalas nga ito at hinawakan ng baba niya. I love you to, Cora. I love you so much. Napapikit na nga lamang siya nang halikan siya nito sa labi. Mama, Papa! Napahiwalay sila at natawa na nga lamang nang magsalita muli ang anak nila. Masayang nakatingin sa kanilang dalawa na animo'y alam nito ang nangyayari. Mukhang masaya na ang anak natin dahil okay na ang mama at papa niya, sabi nga ni Lucas. Tumingin ito sa kanya. Maayos ng lahat, maliban na lang sa isa. Nagtataka naman si Cora. Ano naman? Tumaas ang kilay nga ni Cora. Sabi naman ng lalaki, ngayon na okay na tayo. Makipaghiwalay ka na kay Enzo. Natawa naman siya. Hindi naman kami talaga ni Enzo. Nagtaka nga si Lucas. What? Anong ibig mong sabihin? Napapailing nga si Cora. Nagpapanggap lang kami para hindi na siya ireto ng mommy niya sa mga blind date. And that's all. Honestly. Nanligaw siya sa akin pero hindi ko siya sinagot. Dahil ikaw pa rin. Ikaw pa rin ang laman nito. Sabay turo sa puso. Ikaw pa rin ang laman ng puso ko. Para namang nakahinga ng maluwag ang lalaki. That's good to hear. Akala ko talaga ay mahal mo siya. Hinaplos nga ni Lucas ang mukha ng babae at ngumiti. At sabi nga ni Cora, no, Lucas. Mula noon hanggang ngayon, ikaw lang ang mahal ko. Nang maging maayos sila ni Lucas ay kinausap naman niya ng masinsinan si Enzo. Wow! Sabi ni Enzo nang matapos siya sa pagkukwento tungkol sa nakaraan nila ni Lucas. Sorry kung hindi ko kaagad nasabi sa'yo. Kaibigan na kita. Hindi ko lang sinabi sa'yo dahil ayoko naman na pag-usapan ang tungkol sa amin ni Lucas. Pero ngayon na nalaman na niya ang tungkol sa anak namin at maayos na kami. Kaya sinasabi ko na sa'yo ang tungkol sa amin. Sorry talaga, Enzo. Maintindihan ko kung magagalit ka sa akin. Napatingin siya kay Enzo nang hawakan nito ang kamay niya. Hindi ako nagagalit at hindi ako magagalit, Cora. Ngumiti si Enzo kay Cora. Naiintindihan ko kung bakit hindi mo sinasabi sa akin dahil gusto mo nang kalimutan ang tungkol sa inyo. But that doesn't matter anymore dahil maayos na kayong dalawa. Ang mahalaga, ang ikasasaya nyo. Kaibigan ko kayong parehas. Pinisil nito ang kamay ni Cora. Gusto ko lang malaman ay kung masaya ka ba ngayon talaga. Tanong nito dahilan para mapatingin siya kay Lucas at kay Luigi na naglalaro ngayon. Napangiti si Cora. Yes, Enzo. Hindi ko akalain na magiging masaya ako kasama si Lucas at ang anak namin. Ngumiti rin si Enzo. Yun ang mahalaga sa akin, Cora. Ang maging masaya ka. To be honest, I am broken-hearted right now dahil ang babaeng gusto ko ay may mahal ng iba. Pero masaya ako dahil masaya ka. Your happiness is all that matters to me, Cora. Hinawakan niya ang kamay nito. Thank you, Enzo. You're such a good guy. Sobrang swerte ko na nakilala kita at alam ko balang araw. Makikita mo rin ang babaeng para sa'yo. Naging maayos na nga rin ang pag-uusap nilang dalawa. Nagpasalamat na nga rin si Lucas kay Enzo dahil isa ito sa tumulong kay Cora. Muling tumira si Cora sa bahay nila ni Lucas, kasama ang anak nila. Kinabukasan ay napangiti siya dahil maagang nagising si Lucas at pinagluto sila ng almusal. Sabay silang kumain tatlo na masaya. Napatingin si Cora sa isang red velvet box na inilagay bigla ni Lucas sa mesa. Ano to? Tanong niya na kinuha ito. Buksan mo! Nakaramdam naman ng excitement si Cora at nagulat nang makita ang isang wedding ring na iniwan niya noon. Kinuha ito ni Lucas at muling sinuot sa daliri ni Cora. Itinago ko to dahil hindi ako nawawala ng pag-asa na muli ko itong maisusuot sa'yo. Hinalikan nito ang kamay niya. Alam kong ikinasal na tayo noon, Cora, but will you marry me again? This time, no more arranged marriage. No more contract. Just love. This time magpapakasal tayo dahil mahal natin ang isa't isa. Nalaman niya na hanggang ngayon ay mag-asawa pa rin sila ni Lucas dahil pinunit pala nito ang annulment na pinirmahan niya noon.
Naiiyak naman siyang tumango. Yes, Lucas, I will marry you again and again. Napangiti naman si Lucas. Tumayo silang dalawa at niyakap ang isa't isa. Hahalikan na sana siya nito sa labi pero agad na umiwas siya. What's wrong? Nagtataka nitong tanong. May pagtatapat kasi ako sa'yo. Napakunot noo nga. Ito, what's that? May kinuha nga si Cora sa kanyang bulsa at binigay kay Lucas. Malaki ang mata nito nang makitang positive na pregnancy test. Buntis ka? Nakangiti naman siyang tumango. Wow! Bigla siya nitong kinarga. This is the best day of my life, babe. Hinaplos nga ni Lucas ang tiyan ni Cora na maliit pa lang. Hey there, little one. It's me, your papa. Nakangiti naman siyang nakatingin kay Lucas. Pumantay ito sa kanya. Sinapo ang mukha niya at hinalikan siya sa labi. Sana this time ay baby girl na kamukhang kamukha mo. Muling hinalikan ni Lucas si Cora sa labi. Wala na akong ibang mahihiling pa dahil binigyan ako ng Panginoon ng isang katulad mo na mahal ako at mga anghel na siyang magkukumpleto sa buhay natin. Hinalikan na naman siya nito sa labi. I love you so much, babe. Thank you for giving me the happiest life, happy family, and thank you for loving me. Napangiti si Cora. I love you too so much, babe. Let's be happy together with our children this time. At wala nang misunderstandings, miscommunication, at pagtatago ng feelings at anak. Tumango naman ito at pinagdikit ang mga noo nila. We will. Minsan talaga sa buhay natin ay hindi natin maiwasan na magkamali. Yung akala natin, hindi natin kailangan pero kapag nawala ay doon lang natin marirealize na mahalaga pala sila. Kaya kung ayaw nating magsisi, ay huwag nating bitawan at sukuan ang taong nagpapasaya sa atin. Ang taong palaging nasa tabi natin kahit na anong mangyari. At dito na nga po nagtatapos ang kwento ni na Lucas at Cora. Ang dalawang taong nagpakasal dahil sa kagustuhan ng lola pero tunay na pag-ibig ang natagpuan. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Neva Fajardo, Nesbeth Hanaban, Gloria Escobar, Augustus Rafanan, Gloria Sanchez, Presbyteros Rose, Rex Roy, Chisa Dehino, Vanessa, Chu, Carlita, Cecilia, Salome, Emily Borak, Welma Donga, Ellie Evangelista Andersen, Virginia, Aparil, Lydia Bacus, Gloria, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli. Ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening and God bless everyone.